Ngayong 21st century, marami pa rin ang hindi komportable kapag ang usapan ay tungkol sa itsura o pangangatawan. Napakaraming mga patalastas sa telebisyon, mga pelikula, magazines na humihikayat kung ano ang dapat nating kainin, mga workout routine na dapat sundin, mga gamot at mga makeup na dapat gamitin para matawag na maganda at katanggap-tanggap sa harap ng ibang tao. Ayon sa pag-aaral, normal sa mga kababaihan ang umamin na hindi sila komportableng pag-usapan ang kanilang mga itsura, samantalang sa mga kalalakihan ay hindi pa rin normal ang mga ganitong usapan. Sinasabi ko ang mga ito dahil ang topic tungkol sa pangangatawan at itsura ay malaking impluwensya sa kaso na pag-uusapan natin ngayon. Kung ikaw ay mahilig manood ng WWE na tungkol sa wrestling noong 1990s o early 2000s, ay marahil narinig mo na ang pangalang Chris Benoit. Siya ay isang professional na wrestler at ang nangyari sa kanya at ginawa niya sa kanyang pamilya ay gumulat hindi lamang sa mga tao sa mundo ng wrestling pero pati na rin sa kanyang mga fans at mga tao na nakakakilala sa kanya. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Chris ay ipinanganak sa Montreal, Canada noong May 21, 1967 sa kanyang mga magulang na si Michael at Margaret Benoit. Siya at ang kanyang babaeng kapatid ay lumaki sa isang tahimik at mapayapang lugar pero nag-iba ito nang nadiskubre ni Chris ang mundo ng wrestling. Ayon sa kanyang mga kaibigan at dating mga kaeskwela, si Chris ay mahiyain at emosyonal na bata. At ang pagiging emosyonal ay ang naging sanhi para pagtawanan siya ng ibang bata sa kanyang eskwelahan. Ang kanyang mga karanasan ang nagtulak sa kanya na magpursige na matanggap ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya nang napanood niya ang isang palabas tungkol sa wrestling, naging desidido siya na ito ang career na gusto niyang pasukin. Para sa kanya, ang pagiging professional wrestler ay magbibigay sa kanya ng confidence dahil ang tingin niya sa mga ito ay mas malakas at mas matatag sila kesa sa ibang tao dahil sa laki ng mga katawan at muscles ng mga ito. Malimit niyang pilitin ang kanyang mga magulang para dalhin siya sa mga wrestling matches at noong siya ay 12 taong gulang, dinaluhan niya ang isang local wrestling match at dito lalong lumago ang kanyang kagustuhan para maging isang professional wrestler. Nang siya ay nagbinata at tumuntong ng high school, sinimulan niyang baguhin ang kanyang pangangatawan. Dahil dito ay humakot siya ng maraming awards. Siya ay nag-focus at halos naubos ang kanyang oras sa pag-bodybuilding at pag-wrestling. Maging ang kanyang diet ay halos puro protein lang. Para masuportahan din ang kanyang hilig, ang kanyang mga magulang ay nag-set up ng isang gym sa kanilang basement na tinawag nilang dungeon. Ayon sa kanyang mga magulang, dito niya natutunan ang lahat ng tricks at mga estilo para maging isang matagumpay na professional wrestler. Dito niya din natutunan ang mga signature moves ng kanyang mga idolo na wrestlers tulad ng sharpshooter at flying headbutt. Ang kanyang mga kasabayan sa pagpapractice bilang isang professional wrestler ay inilarawan si Chris na hindi nito iniinda ang mga natatanggap nito mga injuries kahit ang palo sa kanya gamit ang mga upuan na gawa sa metal. Siya ay tinuruan ng ibang mga wrestlers kung paano maiwasan ang mas malalang injury kapag nasa laban. Pero ang mga tama na madalas niyang natatanggap sa kanyang ulo ay may mga hindi magandang resulta sa kanyang kalusugan. Ayon sa pag-aaral na ginawa tungkol sa chronic traumatic encephalopathy o CTE, maraming mga tao ang hindi pa rin nadidiskubre na ang paulit-ulit na pagkabagok o pagtanggap ng palo sa ulo ng isang tao ay nalilink sa pagkakaroon ng brain degeneration. Ayon sa pag-aaral, ang mga boksingero na paulit-ulit na nasusuntok sa ulo ay unti-unting nawawalan ng cognitive functions at ang utak ng mga taong epektado ng CTE ay matagal makarecover at ang mas malala ay hindi na ito maibabalik sa dati nitong estado. Ang mga epekto ng CTE ay irreversible. Karamihan sa sintomas ng pagkawala ng cognitive functions ng isang tao ay ang pagiging makakalimutin at nahihirapan ang mga ito na makipag-usap at makakonect sa ibang mga tao.
Ayon sa mga doktor na nagkaroon ng pasyente na may CTE, karamihan sa kanila ay makakalimutin, lagi nag-iisa o gustong mapag-isa, at mabilis din silang magalit sa mga tao. Malimit nilang isipin na laging may panganib kaya kadalasan delikado ang mga tao na nakapaligid sa kanila. Karaniwan sa mga tao na may CTE ay merong dementia, problema sa pagsasalita, vertigo, pagkabingi, depresyon, at malimit silang mag-isip na magpatiwakal o kunin ang sarili nilang buhay. Sila ay may malalang depresyon na sanhi ng brain degeneration na nagdudulot ng pag-iisip na sila ay walang kwenta at wala ng benepisyo sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Nang panahon na si Chris Benoit ay nagsisimula pa lamang sa kanyang professional wrestling career, ang pag-aaral na ito tungkol sa CTE ay hindi masyadong pinapansin dahil katulad ng kasabihan, the risk was worth the rewards. Walang nakakaalam kung alam ba ni Chris ang pag-aaral na ito nang siya ay nagsisimula pa lamang, pero ang kanyang style sa wrestling at paulit-ulit na pagtanggap niya ng palo at pagkabagok ng kanyang ulo ay naging sanhi ng brain degeneration na posibleng naging sanhi at dahilan sa nangyaring trahedya. Sa pagtagal ng kanyang training sa wrestling, nagsimula na din siyang gumamit ng steroids para mas maganda ang kanyang performance sa loob at labas ng ring. Matapos niya makausap ang kanyang doktor at ibang mga wrestlers, ay lalo siyang naingganyang gumamit dahil sinabi ng mga ito sa kanya na mas magiging maganda ang kanyang performance. Ayon sa dating wrestler na si Hulk Hogan, ang paggamit ng steroid ay normal sa mundo ng professional wrestling. Ayon sa kanya, and I quote, mas ligtas gamitin ang steroid kesa sa asukal. Uulitin ko, para sa kanila, the risk was worth the rewards. Ang steroids ay ginagamit ng mga tao para magkaroon ng malalaking muscles. Nakakatulong din ito para mabawasan ang pinsala sa mga muscles kapag nagwo-workout na malaking tulong sa mga atleta na makarecover ng mabilis. Maraming mga atleta ang umaabuso sa steroids para makamit nila ang maganda nilang performance. Pero katulad ng ibang mga gamot, merong side effects ang paggamit nito. Ang mga tao o atleta na gumagamit nito ay lumiliit ang dibdib, ang kanilang mga testicles ay lumiliit din, lumalaki ang kanilang prostates, at mabilis na pagkaubos ng mga buhok na nagiging sanhi ng pagiging kalbo. Isa din sa mga epekto nito ay ang pagkakaroon ng problema na magkaroon ng anak, pagkakaroon ng high blood, problema sa atay, at problema sa pagdaloy ng dugo sa utak. Sa pag-aaral ay lumalabas na sila ay maiinitin ng ulo, agresibo at mabilis mairita. Karamihan sa kanila ay malimit saktan ang mga tao na malalapit sa kanila dahil sa lumalabas sa pag-aaral na nakakaranas sila ng paranoia at delusion. Pero dahil sa pangarap ni Chris na maging matagumpay bilang isang professional wrestler ay inabuso niya ang paggamit ng steroids. Ang Chris na inilarawan ng mga malalapit sa kanya na isang mapagmahal na tao ay naging paranoid at obsessed para maging isang professional wrestler. Ang kanyang mga kaibigan at kapamilya ay agad napansin na naging bayolente ito. At dahil sa takot nila na makagawa ito ng masama, ay minabuti nilang lumayo dito. Pero nang mapansin ito ni Chris ay itinigil niya ang paggamit ng steroids. Pero hindi ito nagtagal. Noong November 22, 1985, si Chris ay opisyal na nag-debut bilang professional wrestler. Siya ay ipinareha sa isang wrestler din na si Rick Patterson. Hinarap nila ang dalawang professional wrestlers din na sina Butch Moffett at Mike Hammer pero umuwi silang talunan. Pagkatapos ng kanilang laban ay bumilik si Chris agad sa pag-iensayo at dahil sa nakafocus siya sa pagte-training ay wala siyang gaanong naging mga kaibigan sa industriya. Martina. Ang kanilang relasyon ay napaka-pribado at ang impormasyon kung paano sila nagkakilala at kung kailan sila nagpakasal ay walang nakakaalam. Dahil sa internet, iba't ibang impormasyon at version ang lumalabas. Sa isang interview kay Martina ay inilarawan niya si Chris bilang isa sa mga mapagmahal at mababait na tao na nakilala niya. Sinabi niya na si Chris ay merong sensitive side na hindi niya ipinapakita sa ibang tao. Ayon sa kanya, gusto nito na alagaan siya maging ang kanyang pamilya na nagtutulak kay Chris na lalo pang magpursige sa kanyang career. Hindi naglaon ay nagbunga ang kanilang pagsasama at nagkaroon sila ng 2 anak. Dahil sa gusto ni Chris na maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo pa siyang gumamit ng steroids. Pero sa halip na ang kanyang tagumpay ay magbigay ng mas masayang buhay sa kanyang pamilya, ay kabaligtaran ang nangyari.
Ang dalawa ay naghiwalay noong 1997. Magpahanggang ngayon ay itinatanggi pa rin ni Martina na siya ay pinagbuhatan ng kamay ni Chris. Kahit sila ay naghiwalay, wala siyang ibang sinabing masama tungkol dito bukod sa si Chris ay isang mabait na asawa at mapagmahal na tatay. Pero inamin din niya na nag-iiba ang ugali nito pag nasa impluwensya ito ng steroids. Ayon sa kanya, si Chris ay nagiging paranoid at inakusahan siya ng iba't ibang mga bagay na hindi niya ginawa. Sa isang beses nilang pag-aaway, itinapon ni Chris sa kanya ang isang plato at swerte siya dahil hindi ito tumama sa kanya. Pero ang sitwasyon na ito ang nagpabago ng kanyang isip at nagtulak sa kanya na iwanan ito at mag-file ng divorce. Para sa kanya, hindi lamang kaligtasan niya ang importante pero pati na rin ang kaligtasan ng kanilang dalawang anak. Pero kahit ang kanyang personal na buhay at pamilya ay nagkawatak-watak, ang karera ni Chris ay umarangkada. Pagkatapos ng kanyang divorce kay Martina ay lalo pang nag-ensayo si Chris para lumakas. Sa mundo na din ng wrestling niya nakilala ang kanyang susunod na asawa na si Nancy. Si Nancy ay hindi lamang isang wrestler na kadalasan na makikita sa loob ng ring dahil siya ay isa ding businesswoman na madalas mag-close ng deal sa likod ng kamera. Siya ay kasal sa isang professional wrestler na si Kevin Sullivan. Si Chris ay naging parte ng grupo na tinatawag na Four Horsemen. Ayon sa napagkasundoan nilang script, si Chris ay makikipag-away kay Sullivan dahil sa ito ay may relasyon sa kanyang asawa na si Nancy. Napagkasundoan nila na sila ay mag-aaway at kung sino man ang manalo sa laban ay ang may karapatan sa kamay ni Nancy. Pero kahit manalo man si Chris, nasa kanilang script na babalik at babalik si Nancy sa tabi ng kanyang asawang si Sullivan. Pero ang lahat ay nagulat nang tinutuon ng dalawa ang kanilang dapat ay pagpapanggap lamang. Ayon sa mga kaibigan ni Nancy, nang makilala nito si Chris ay nagulat siya sa sensitibong pag-uugali nito. Para kay Nancy, si Chris ay isang maginoo na gagawin ang lahat para mapasaya siya. Si Nancy ay lalo pang nahulog kay Chris nang pag nagkakausap sila ay hindi nito itinatago ang kanyang mga karanasan sa kanyang karera, diborsyo at mga pagsubok sa kanyang personal na buhay. At para maipagpatuloy nila ang kanilang relasyon, iniwan at nakipag-divorce si Nancy sa kanyang asawa. Si Nancy ay pinanganak sa Boston, Massachusetts noong May 17, 1964. Siya ay inilarawan na isang go-getter na babae na gagawin ng lahat para makuha ang kanyang mga gusto at pangarap. Siya ay hindi nakapagtapos ng high school dahil pinakasalan niya ang kanyang high school sweetheart na una niya naging asawa. Ang kanyang unang asawa ay naging malaking parte at susi sa kanyang pagkahilig sa sports. Dahil din sa kanyang kagandahan, madali niyang napasok ang mundo ng modeling. Siya ay naging modelo ng sports magazine at ito din ang naging daan para makakilala siya ng mga matataas na tao sa mundo ng wrestling. Pero hindi lamang ang kanyang kagandahan ang kanyang asset. Siya din ay isang matalino dahil siya ay naging manager din ng iba't ibang mga babae at lalaki sa loob ng wrestling. Nang ma-finalize ang divorce ni Nancy kay Sullivan, agad sila nagpakasal ni Chris at agad siyang nagdesisyon na iwanan ang mundo ng wrestling para maging isang butihing may bahay at mag-manage ng karir nito. Sila ay bumili ng kanilang sariling bahay sa Atlanta at sa loob lamang ng isang taon, isinilang ni Nancy ang kanilang nag-iisang anak na si Daniel Christopher Benoit. Si Daniel ay ang pangatlong anak ni Chris pero kauna-unahang anak ni Nancy. Pero nang isinilang ito ay halata na ang bata ay may developmental issues. Ang iba ay nagsasabi na ang sanhi ng kondisyon ng bata ay dahil sa steroids, pero ang iba naman ay may espekulasyon na may autism ito. Pero kung ano pa man ang talagang kondisyon ng bata ay kailangan nito ng dagdag na atensyon at pag-aaruga. Ang lahat ng responsibilidad ng pag-aalaga kay Daniel ay napunta kay Nancy. Dahil sa hirap at bigat ng responsibilidad, ito ang naging sanhi ng problema at away ng mag-asawa. Si Nancy ay naiipit at nahihirapan sa kanyang responsibilidad bilang manager ni Chris at kanyang responsibilidad bilang isang ina sa kanilang anak. Ayon sa mga malalapit na tao sa kanila, malimit sila mag-away dahil gusto ni Nancy na magbakasyon si Chris sa kanyang karir ng pansamantala o kaya kahit ilang araw man lamang, pero hindi ito pumapayag. Para sa kanya, kailangan niya magtrabaho para masuportahan at maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang kanilang away ay lalong lumalala kapag si Chris ay naka-steroid. Nagiging mainitin ang ulo nito at nagiging agresibo siya dahil sa kanyang paranoia.
Isang beses nang sila ay nag-away ay sinabi ni Chris na intensyon ni Nancy na siya ay malaos sa wrestling. Nilait at tinawag niya rin ito ng iba't ibang mga masasamang salita hanggang isang araw ay hindi na nakatiis si Nancy. Noong 2003 ay nag-file ito ng divorce at humingi ito sa korte ng restraining order para sa proteksyon dahil ayon sa kanya, hindi siya tinatratong tao ni Chris. Ayon sa divorce papers at mga tao na malapit kay Nancy ay mahal pa rin ito si Chris pero ang sobra nitong paggamit ng steroids ang nagiging sanhi ng pagiging bayolente nito sa kanya. Kaya para maprotektahan niya ang kanyang sarili, kanilang anak at pati na rin si Chris sa kanyang sariling paranoia at delusyon ay maigi na sila ay maghiwalay ng landas. Ang dalawa ay nagkabalikan nang humingi ng tawad si Chris kay Nancy. Ipinangako nito na siya ay titigil na sa paggamit ng steroids sa loob ng kanilang bahay at sinabi din niya na gagawin niya ang lahat para magkaroon ng oras sa kanilang anak. Nagmakaawa siya kay Nancy na makapagbalikan sa kanya sa huling pagkakataon. At dahil sa gusto ni Nancy ng buong pamilya at ama para sa kanilang anak na si Daniel, ay pumayag ito na makapagbalikan. Kasabay ng pakikipagbalikan niya kay Chris ay hindi na niya itinuloy ang divorce at nag-request din siya na tanggalin ang restraining order. Marahil na alam nyo na kapag ang isang tao ay nasa isang mapang-abusong relasyon, ay tatangkain nila na layasan o umalis sa poder na nang-aabuso sa kanila. Pero kadalasan ay babalik pa rin sila. Ang mga tao na alam ang nangyari sa kwento ni Nancy at Chris ay madalas nilang sisihin si Nancy sa nangyari. Ang iba ay nagsasabi na dapat hindi na siya bumalik sa poder ng taong nang abuso sa kanya. Pero kung ikaw ay hindi pa nakakaranas na maging parte ng abusadong relasyon, mahirap talagang maintindihan ang kapangyarihan ng isang taong nang-aabuso sa kanilang mga biktima. 2005. Si Eddie Guerrero ay isang malapit at matagal na kaibigan ni Chris na isa ding wrestler. Isang dagok ang naramdaman ni Chris nang mabalitaan niya na ang malapit niyang kaibigan na si Eddie ay pumanaw na. Si Eddie ay nakita ng kanyang pamangkin sa CR ng isang hotel na walang malay. Nang dumating ang paramedics ay wala na silang nagawa dahil wala na itong buhay nang sila ay dumating sa hotel. Idineklara nilang pumanaw ito dahil sa acute heart failure na sanhi ng paggamit ng steroids. Ang pagkawala ng kanyang pinakamalapit na kaibigan ay naging sanhi ng matinding kalungkutan kay Chris. Matapos kumalat ang balita, ang WWE ay nagbigay ng tribute para kay Eddie sa Raw at SmackDown nilang palabas. Sa interview naman ay nag-breakdown si Chris at sinabi nito na si Eddie ay isang napakabuting kaibigan. Now I know that I love you. I miss you. Marami ang nagulat sa emosyonal na mensahe ni Chris sa kanyang kaibigan dahil karamihan sa mga lalaki, lalo na pag professional wrestlers, ay hindi nagpapakita ng mga emosyon sa harap ng kamera dahil pinapanatili nila ang kanilang malakas at untouchable na pagkatao. Ang iba sa mga tao ay hindi napigilan na isipin na ang pag-iyak nito sa harap ng kamera ay isa sa mga warning signs ng estado ng mental health nito. Ang kanyang emosyon ay muli niyang ibinahagi sa kanyang mismong diary na kalaunan ay isinapubliko ng kanyang ama sa CNN. Isang taon makalipas ang pagkamatay ni Eddie Guerrero, ang mga long-term effects ng paggamit ni Chris ng steroid ay nagsimulang lumutang isa-isa. Si Chris ay malimit na makalimot at lalong naging matindi ang kanyang pagiging paranoid, pero ang mga nakapaligid sa kanya ay walang alam sa kanyang pinagdadaanan. Ayon sa kanyang brain scan, ang 40 taong gulang na si Chris Benoit ay merong utak na kagaya ng 80 taong gulang na tao. Ang doktor ay kinumpirma din na siya ay nakakaranas ng demensya. Ang diagnosis na ito ay andalong nagpalala ng kanyang depresyon at paranoia. Pero ang mga tao na malapit at nakakilala kay Chris ay walang alam sa kanyang pinagdadaanan dahil lagi nitong pinapakita na siya ay maayos. Pero noong June 2007, ang lahat ay nagulat sa kanyang sumunod na ginawa. Walang nakakasigurado kung ano ang nagtulak kay Chris kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa na si Nancy at kanyang anak na si Daniel. Pero ang sigurado ay nakita sa sistema ni Nancy na uminom ito ng mga gamot tulad ng Xanax, hydrocodone at hydromorphine. Ang lahat ng mga gamot na ito ay nireseta ng kanyang doktor.
Noong 9:52 p.m. ay nakatanggap ng tawag ang 411 mula sa bahay ni na Chris para hingin ang phone number ng pinakamalapit na police station sa kanila. Kung sino at bakit nila kailangan ng phone number ay hindi i-disclose ng mga investigador. Pagkatapos nito, 2 pang tawag ang nanggaling sa tahanan ng mga Benoit at ito ay sa kanilang kapitbahay pero hindi ito nasagot. Walang voicemail na iniwan kaya walang nakakaalam kung sino ang tumawag pero marami ang naghinala na ang tawag ay mula kay Nancy. Ayon sa autopsy, si Nancy ay pinalo sa ulo ni Chris at nang siya ay bumagsak sa sahig, ipinatong ni Chris ang kanyang tuhod sa likod nito at pagkatapos ay sinakal niya ang asawa gamit ang kable ng kanilang telebisyon hanggang mawalan ito ng hininga. Pagkatapos niyang patayin si Nancy ay dinala at iniwan ito sa kanilang kama ang labi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay ipinatong nito ang Biblia sa wala ng buhay na katawan ni Nancy at pagkatapos ay natulog siya. Kinabukasan, nakipag-usap at nakipaglaro ito sa kanyang anak na si Daniel bago niya ito bigyan ng Xanax. Nang nahimatay ang anak ay saka nito sinakal ang bata hanggang mawalan ito ng buhay. Katulad ng kanyang ginawa kay Nancy, iniwan niya ito sa kama at ipinatong ang Biblia sa katawan nito. At pagkatapos ng kanyang ginawa, lumalabas sa investigasyon ng computer forensics na ginamit niya ang computer at nag-search si Chris sa internet kung paano baliin ang sarili niyang leeg. Ang kanyang walang buhay na katawan ay nakita ng mga pulis na nakabitin sa kanyang paboritong kwarto, ang gym. Dumaan pa ang isang araw at walang nakakaalam ng nangyari sa loob ng tahanan ng mga Benoit. Ang WWE ang tumawag sa mga pulis para magsagawa sila ng isang welfare check. Dito na natagpuan ng mga pulis ang walang buhay na katawan ni Nancy, Daniel at Chris. Nang lumabas at kumalat ang balita na ito, maraming espekulasyon ang lumabas. Pero ang hindi malinaw at palagay ko ay mananatili pa ring isang misteryo ay kung bakit kinailangan pang idamay ni Chris ang kanyang mag-ina. Walang note o sulat na iniwan si Chris na magpapaliwanag sa kanyang ginawa. Pero ayon sa kanyang ama na si Mike Benoit, ang dating asawa nito na si Martina ay maaaring nakakita ng isang note mula sa Bible. Isinulat ni Chris dito na siya ay handa nang iwan ang mundo at lahat ng bagay dito. Ang mga natitirang nilalaman ng sulat ni Chris ay hindi isinapubliko ng kanyang pamilya. Kahit hindi natin malalaman ang sagot kung bakit at ano talaga ang nangyari noong gabi ng June 22, 2007, isa lang ang sigurado. Mahalagang pangalagaan natin ang ating mental health para hindi madamay ang inosenteng mga tao. Ang pangalan ni Chris ay hindi na masyadong binabanggit ng WWE. At ang pagkawala ng dalawa nilang sikat na mga professional wrestlers na sangkot ang steroids ay ang nagtulak sa WWE na baguhin ang kanilang mga tuntunin tungkol dito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.